Bukod sa pinsalang iniwan ng Bagyong Nina sa Catanduanes, apektado rin ang kalusugan ng mga kababayan nating Katandunganon. Simula nitong bagong taon, nasa 4 na po ang naitalang kaso ng diarrhea. Kaya agad tayong nagtungo doon at nagsagawa ng Kalusugan Caravan Project. Matapos ang gupitin ng Bagyong Nina at mapinsala ang mga bahay at kabuhayan, nahaharap sa panibagong pagsubok ang mga taga-Catanduanes. After typhoon or during rainy days, ang water sources po talaga ang high risk na makontaminate na pwede pong magdulot ng diarrhea. Na as of January 1 hanggang January 11, we were able to capture 40 cases. Kabilang sa mga nangangamba, si Mang Melchor. Yung mga anak ko nagtatay. 3 na ang namatay sa yung nagtatay. 3 beses po ako nagdumi, tapos nilaglat po ako. Di niya raw maipatingin sa doktor si John Michael dahil bukod sa walang sapat na kita sa pangingisda, malaki na rin ang kanyang nagastos sa pagpapahospital sa isa pa niyang anak. Upon several laboratory exams, it turns out that the patient suffering from amoebiasis. Si Asuncion naman nangangamba rin para sa 2 taong gulang niyang anak. Natatakot din ako kasi pagsusuka niya palagi, tapos tatain niya lagi dun. Agad tayong nagsagawa ng medical mission dito sa Catanduanes para maghatid ng agarang tulong. Mahigit 1,000 individual ang ating nabigyan ng serbisyong medikal, kabilang na ang pamilya ni Melchor at ang anak ni Asuncion. Si Princess Joy, pwedeng amoeba. Si John Michael, amoeba din, lalo na yung isang kapatid niya po is naka-admit sa isang hospital na meron pong amoeba. Importante yung stool exam. Yung mga kababayan ko, marami na rin nagkakasakit. Itong medical mission, napakalaki nitong tulong sa amin. Kahit nga malayong lugar namin, tumawid sila rito para lang kayo matulungan. Namahagi rin tayo ng malinis na tubig at relief goods sa bayan ng Virac at Bato.